unang-una, thank you. Maraming salamat kasi pumayag ka sa aking first episode ng Peniel Vlog. Kasi number one, alam mo naman yan na super blessed ako nung narinig ko yung mga istorya mo sa buhay. So, sino nga ulit si Jordan De La Cruz? Ako si Jordan M. De La Cruz sa JA Donaran, Maine. At ako ay isang biyak at youth pastor. Amen. Sa murang edad mo, ilan taong ka nga ulit? 16 po. 16. So, sa murang edad mo, no, paano pumasok sa isip mo na pumasok sa ministry? Ano yung nag-udyok sa'yo para gawin yung pagpasok sa ministry? Kasi more on kasi ngayon ang kabataan, ang inaatubag is barkada o di kaya yung iba naman talaga nakafocus lang sa pag-aaral, hindi nila napagsasabay-sabay yung sa church tapos yung sa school. Ano yung nag-trigger na reason sa'yo kung bakit ka pumasok ng ministry? Ang lola ko. Lolo. Kasi siya yung lagi nagaya sa akin na simba ka dito. Siya yung unang na-born again sa pamilya niya. Okay. So, kumbaga, ikaw yung bunga ng panalangin ng lola mo. Amen. Kasi ang mga lola talagang yan eh. Ayan yung mga nagpe-pray over sa atin, lalo na sa mga apo nila, sa mga anak nila, no? So, nung minsan nakapagkwentuhan tayo, di ba? Nabanggit mo sa akin na aksidente ka. Tama. Sige nga, kwento mo nga, anong nangyari doon? Yung na-aksidente ako is galing ako church na napagtripan ako na ganyan ng mga kabataan niya kasi gaan sila mapusot sila eh. Pero salamat ko sa Panginoon dahil bigyan niya ako ng pangalawang buhay. Nandito ako ngayon na nakakausap niyo po na naglilingkod sa Panginoon na wala naman nararamdaman ngayon na gaano masakit sa aking katawan. Kasi sabi ng Philippians 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa kaloob ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya naniniwala ako sa Panginoon na sa bawat pagdaan natin sa mundo na ito na sa Kanya lamang nagdadaling tayo. Amen. Thank you Lord, no? Kasi sa murang kaisipan mo, naisip mo na talagang pumasok sa ministry. Kaya sobrang kumbaga be-bless ako dun sa ganong istorya. Kasi ang kwento ng kabataan ngayon talagang yung iba nakapokus sa pag-aaral, yung iba naman syempre yung iba nakakalungkot kasi na out of focus sila dun sa mga galaw ng mundo, hindi nila ano ba talaga yung purpose nila sa mundong ito. Pero ikaw, bata ka pa lang, ilang taong ka na? 16. Alam mo na agad kung ano yung purpose mo sa buhay. Diba? Sa buhay mo, ano yung binigay na purpose sa'yo ng Lord. Amen. So, anong nangyari? Kasi diba sabi mo sa akin, nasaksak ka. So, anong nangyari paano ka nakasurvive nun? Nung nasaksak ka. Sige nga, kwento mo dahil sa pagsama sa akin ng Panginoon na nahihirapan ako huminga, halos nawawalan ako ng malik, parang nananaginip na hindi ko maintindihan. Parang nananaginip ako na hindi ako magising. Pero sumigaw ako in Jesus' name, binawa yung pakiramdam ko. Tapos hanggang sa makarating na ako sa hospital na sigaw ako ng sigaw ng God is good all the time. Kasi bigyan niya pa ako talaga ng pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas. At nagkaroon pa ng time na hindi ako nabantayan ng papa ko na kasi magbibisi rin siya sa lola ko kasi yung lola ko nagatid sa akin sa ministry ko is nawala siya nung December 12. Tapos maililibing siya ng December. Siya yung patay nung time na yun? Siya yung namatay. Yung? Lola ko po yung yung lola mo, yung nag-invite pa sa'yo. Tapos, anong nangyari? Ayun, walang nagbabantay sa akin kahit isa. Wala kahit isa na... Oo, kasi may patay kayo ng time na yun. Kumbaga parang naging bantay ko is si Lord. Oo. Magamat na may tubo ka sa tagiliran, meron ako saksak na nakaagalaw ako ng mga ayos na bakit
meron akong lakas. Ayun pala nagpumulang lakas pala, isa Panginoon pala, hindi pala sa akin, hindi ko na Oo. nakalakas. Sinalinan ka ng dugo? Hindi po. Praise the Lord kasi dugoan ka na nun, pero hindi ka na salina ng Hindi dugo. na ako sinalinan. Oo. Pero, yung habang nasa hospital ako, ito yung pinakamaganda sa akin na nagsasalita ako ng mga verse na hindi galing, hindi yung ako yung talagang para sa akin, hindi ako yung nagsasalita. Kumbaga ang Lord na binigay niya yung anak niya, sabi sa John 3:16, di ba? Sapagkat ganyan lang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan na sa libutan. Kaya nagawa niya ibigay ang kanyang isang anak upang sumampalataya di mapamo, di magkakaroon ng buhay na walang. Amen. Nagsasalita ako ng ganun na, tapos nagpipray ako sa mga doktor na nagamitin sila ng Panginoon na kung ano man yung gawa ng tangka ng kaaway, huwag sa papasukin sa doktor. Tapos napasigaw pa ako ng sabi nga di ba sa John 14:6, sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang daan patungo sa katotohanan, wala makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya naniniwala ako na kahit gaano kahirap ang dadanasin natin dito sa mundo na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. God's never leaves you. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Tama, amen. Talagang hindi tayo pababayaan ng Lord, lalo nakikita ng Lord na nandun yung puso natin na talagang nananampalataya tayo sa Lord. So, napakagaling lang talaga ng Lord, nakaka-amaze kasi biruin mo, nakaburol yung lola mo that time. Tapos, nagkaroon ng inkwentro sa mga kabataan at nasaksak ka pa nung time na yun. So, ano yung status ng financial niyo nun? Anong nangyari? Nagkagulo-gulo kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng perang pagbabayad sa akin kasi Nahuli yung sumaksak sa'yo? Nahuli. Oo, nahuli. Maraming gastusin bukod pa rin sa pagpapaserox pa ng gagawin sa kaso. Pero yung Panginoon talaga, doon mo talaga mararanasan sa kanya talaga yung mga pagpapala. Di ba sabi sa Jeremiah 29:11, for I know I have plans for you, declare the Lord, and prosper you, and not to harm you, give you hope and a good future. Siya yung mabubuo sa atin ng pagpapala naman nagmumula lamang sa kanya, na magamat na nahihirapan ka, nakakaranas ka mga pagsubok na sa buhay, tandaan natin ng Panginoon lagi na nasa tabi natin na hindi niya tayo talaga pababayaan. Na sabi nga sa 1 Corinthians 10 verse 13, walang sino man na taong dumadaan sa pagsubok na hindi rin nararanasan ng tao. Amen. Talagang nakikita ko, ako sobra talaga akong nabibless sa'yo, no? Tsaka sa mga, kung paano ka magsalita, paano ka makisalamuha sa mga tao, which is nakikita ko kahit nasa sandali lang tayo minsan nagkakasama, di ba? Dahil nga, kumbaga, minsan tinatawagan kita kapag kailangan ko ng tulong sa trabaho, sa pagbubuhat ng box. Ayan. So, yung financial nyo nung time na yun, paano kayo nakasurvive? As in, paano, may pinirmahan ba kayo sa hospital na parang wavy, parang gano'n, paano? Meron kasi time na nanghiram kami sa pastor namin. Parang siya yung ginamit ng Panginoon para makalabas ako na, kasi gusto ko na, kumbaga kahit isang linggo, hindi ako maka-attend ng church. Parang ayaw sa puso ko yun na hindi ako attend ng church. Parang isa yung lagi ng puso ko na matin ako ng church kahit so si pastor nyo ang nag-provide si Pastor Lori. Pastor Lori. Shoutout kay Pastor Lori. Ayan. Thank you. Praise the Lord sa buhay ni Pastor Lori, no? So anong nangyari dun sa nakasaksak sa'yo? Ngayon nahuli ulit siya kasi tumakas siya. Tumakas siya. Pero yung last hearing namin, sinirang ko siya na makapagpabago lang naman. Wait lang, paano siya tumakas? Paano tumakas? Kasi di ba nakakulong siya? Kasi tapos, nakalaya na siya? Opo. Tapos? Nakakulong siya, tapos tumakas siya sa kulungan. Ganun. Talagang tumakas talaga siya. Tumakas talaga siya. Pero nahuli naman siya. Nahuli ulit siya. Ngayon, nahuli ulit siya. Amen.
So, ano yung nararamdaman mo dun sa taong nanaksak sa'yo? Nagkaroon, nung time na sinaksak ka niya, nagalit ka ba sa kanya? Paano? Wala akong galit sa tao kasi parang yung saksak na yun parang ginawa lang sa akin ng Panginoon yun para sa pagpapalo sa atin. Para lang din na maintindihan din ng magulang ko na meron tayong Panginoon na pinaglilingkuran, meron Panginoon na siya lamang ang nakapagpagaling sa atin, siya lamang ang nakapagbigay sa atin ng mga pinansyal na mga pangangailangan natin. So, in short, sa madaling salita, napatawad mo yung sumaksak sa'yo. Oo, napatawad ko siya. So, ganun kalaki yung puso mo na kahit sinaksak ka ng tao, na syempre, kapag ikaw normal na tao, di ba, or ordinaryong tao, once na may ginawan ka, lalo na yun, halos nag-50-50 ka nung sa hospital kasi sinaksak ka dito. Saan yung saksak mo? Sa balikat. Tapos, banda dito pa ba? Hindi, tubo. Tubo dito. So, dito ka lang talaga sinaksak sa part lang na to. So, grabe no? Grabe yung nangyari. So, ano pang nangyari nung time na dito lang siya kumbaga, tumakas siya. Tapos, Paano siya nahuli? Paano ulit siya nahuli? binabaan siya ng warrant. Okay. Binabaan siya ng warrant of arrest para mahuli ulit siya. Pero yung nag-hearing kami, Oo. na meron akong sinabi sa kanya na pinakamagandang balita sa ating lahat ng tao. Oo. Ayun nga, yung sinare ko nga rin sa kanya yung John 3:16. Oo. Pero pinakamagandang sinare ko sa kanya yung Romans 6 verse 23. Sapagkat nakabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus natin. Amen. Amen. So, ngayon, naghihiring pa kayo? Hindi na. Hindi na. Hindi na kayo naghihiring. So, tapos na. End na yung, nyo. So, yung utang nyo or yung financial na binabayaran nyo kay pastor, until now, pa rin siya? Hindi pa rin siya... Sinabi sa amin ni Pastor na huwag na lang daw namin bayaran. Kaya... talaga? Natuwa kami sa... Praise God! Ang bait. Parang... Ang bait ng Lord, no? Ang bait po talaga ng Lord na ginamit po talaga yung pastor namin para tulungan ako. Kasi si Pastor Lori, siya lamang yung... Kumbaga, parang pangalawang tatay. Siya yung pinaka-head pastor nyo. Kumbaga Grabe. ako si Pastor Lori po, siya po yung para sa akin, siya po yung pangalawang magulang ko kasi Oo. sa tuwing ako, kaya tanong niya ako, kamusta na ako. Hindi naman po sa pagkaano, buti pa nga po yung ibang tao na nagagawa kang kamustahin samantala yung sino pa yung magulang, hindi ka makamusta sa paglilingkod. Hindi nila alam na kung napapagod ka, hindi rin nila alam kung ano ba nangyayari sa ministry mo, ano ba yung nangyayari sa'yo. Kaya mas lalo ko pang pinagpipray sa Panginoon na mas makakilala sila na tas mga paglingkod sila na ibigay rin nila kanilang puso't isip sa Panginoon. Nabanggit mo din sa akin dati na start nung nasaksak ka, na doon din kumilos ang Lord sa buhay mo, na nakakilala yung parents mo. Oo. Tama? Sige nga, kwento mo nga yun. Yung nanay ko kasi is Muslim yung nanay siya. ko, tapos yung tatay ko Oo. Christian siya, kaso yung tatay ko na kumbaga nainlamig siya sa pananampalataya sa Panginoon. Yung tatay mo talaga is a Christian talaga siya. Oo. Nanlamig siya sa pananampalataya sa Panginoon. At tas yung nanay ko naman po Muslim kasi ang hirap naman po kasi nun kung nanay mo o tatay mo, kung yung papa mo yung siya yung mag-aatid sa church o yung papa mo naman dadalhin siya rin sa ibang sa church ng Muslim. Oo, Parang sa totoo lang, depende rin kasi yan sa pag-uusap ng magulang kung paano yung magiging setup eh. Pero minsan kasi ang isang kabataan, once na ganun ang magulang niya, mabubuluhan siya eh. Kung mag-Muslim ba siya or Christian siya. Pero ikaw talagang inano mo sa sarili mo na Christian ka. Ayun yung mahalaga doon kasi naunawaan mo kung ano talaga yung salita ng Diyos eh. Amen.
So, after nun, Christian na ngayon ang mama mo. Nagpa-Christian na po siya. Nagpa-baptize na po. Okay, nagpa-baptize na siya as a Christian. Di ba? Sa una hindi mo malalaman eh. Sa una hindi natin malalaman na parang ang pangit-pangit ng sitwasyon ng buhay natin. Biruin mo, sinaksa ka na, alis mamatay ka na, di ba? 50-50 yung buhay mo sa hospital, pero gagamitin pala yun ng Lord para yung mga mahal mo sa buhay ay makakilala sa Diyos. Amen? So, talagang napaka-amazing ng kaparaanan ng Diyos kung paano siya kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sa pagkakakilala ko kasi kay Jordan, isa siyang napakasipag na bata, no? Kasi si Jordan po kasi, nung nagkakilala kasi kami nitong bata po na to, ako po kasi ay isang nagla-live seller po ako dun sa isang opisina po sa may Barangay Longos, Tunsuya. Ay, Barangay Longos, Malabon. So, nung time po na yon, yung kumukuha po kasi talaga ng basura sa amin, medyo nasusungitan po ako nung time po na yun. Tsaka parang hindi po naging maganda yung pag-uusap po namin yung isang naghahakot ng basura. Sa Barangay Longos po kasi, hindi nakakapasok yung truck sa mga iskinita. So, ang mangyayari po ay magpapatapon ka ng basura mo sa mga tao, sa mga bata, o di kaya kung sino man ang pwede magtapon ng tapos bibigyan mo sila ng small amount or parang love gift para maitapon nila yung basura. So, sabi ko ayoko na magpatapon dun sa isang matandang pinagtatapunan namin ng basura. Sabi ko, may nakikita akong mga bata-bata na nag-aano ng basura, doon na lang ako magpapatapon. So, nung time na yun, nakita ko si Jordan, may dala pa siyang sidecar. Diba? May sidecar ka pa nun. Tapos may mga kasama ka ring mga bata-bata. So, sabi ko, tinawag ko sila. Sabi ko, uy, kuya, tapon. Sabi kong ganon. Tapos, nagpatapon na ako ng basura. Tapos, itong gamit niya na to, itong mismong white t-shirt niya na to, na revival, na t-shirt ng JIL, ayan po yung nakita ko na suot niya. Kaya tinanong ko siya, taga JIL ka ba, kuya? Kaya sabi ko, uy, oo, taga JIL. Sumagot din si Jordan ng taga JIL din. So, doon po kami nagkaroon ng, kumbaga parang, doon po kami nagkakilala. Amen? Tapos, nung time po na yon, kapag may mga deliver po ako ng helmet, isang chat ko lang po kay Jordan. Siya po yung nagbubuhat kasi hindi ko naman po kaya magbuhat ng helmet kasi medyo malayo po yung distansya ng iskinita dun sa pinagbabaan ko ng helmet namin. So, tinatawag ko po si Jordan para magbuhat ng helmet. Siya po yung, kumbaga yung nagiging katuwang ko para maipasok po dun sa opisina yung mga helmet po namin. So, praise the Lord kasi, kumbaga kahit dun sa bagay na yun, talagang pinento nga kita sa boss ko eh. Sabi ko, ma'am, sabi ko, meron akong nakilala ka ako na kabataan na ganito. So, pumayag na din naman yung boss ko na talagang sa'yo na magpatapon. Kumbaga, kapag merong iba bang helmet, sa'yo ako magpapabuhat ng helmet. So, sa murang edad, paano mo naisip na tulungan yung pamilya mo on financial side? Ano ba yun? Talagang paano ba yung status ng pamumuhay ninyo? Hindi naman po sa mahirap. Sakto lang po kasi gumagalaw naman din po ang Panginoon sa buhay namin. Siya lang naman din yung nagpo-provide. Kagaya ng trabaho ng papa ko, yung papa ko gumagawa lang ng electric fan, washing. So electrician siya. Okay. Tapos yung mama ko, wala naman siyang trabaho sa bahay. Oo. Kasi bawal siya Nag-housewife siya. Okay. Wala siyang trabaho. So, paano mo naisip na tulungan yung tatay mo sa pamamagitan ng pangungulekta ng basura? Paano pumasok sa isip mo yun? Para may pambaon ka, gano'n?
Oo, kasi alam mo ba nung kabataan ko, no, nung ako po kasi ay high school din, nung kaedad mo ko, nagtitinda ako ng yema. Nagtitinda ako dati ng yema. Kaya nakaka-relate ako sa istorya ni Jordan. Kasi nung kabataan ko din, nagtitinda ako ng yema sa school para magkaroon ako ng pang project nung mga panahon na yon. So, paano mo naisip na tulungan yung magulang mo kahit sa ganung simpleng pamamaraan? Hindi ka ba nahihiya humawak ng basura? Hindi ka ba nandidiri? Kasi, di ba, basura yun, marumi yun eh. Hindi ako nandidiri kasi iniisip ko lagi marangal naman yung ginagawa. Oo. Eh, ba't ako mandidiri kung ginagamit ko lang naman din yung perang yun para sa baon ko, para sa ipagtatides ko sa church, Amen. cornerstone ko. Oo. Doon lang din ako kumukuha kaya hindi ako nahihiya. Kasi ba't ako mahihiya kung marangal naman siya, wala ka naman ginagawang mali, wala ka naman din ginagawang kung ano-ano sa ginagawa mo sa buhay mo. Importante lang naman kasi sa ating mga tao na kahit mahirap lang yung bagay na dinadaanan natin na huwag tayong susuko. Kaya kahit sabihan akong basurero, kahit sabihan akong ganyan lang ako, mahirap ako. Wala naman ako magagawa kasi lahat naman ng tao naghihirap eh. Walang tao na sabi nila na mayaman sila. Mayaman sila, pero ba't pag nagkakasakit sila, ba't hindi nila magamit yung pera nila? Kumbaga, pag naubusan na sila ng buhay, ba't hindi nila nagagamit yung pera nila? Para saan pa yung perang gagamitin mo? Buhay mo naman din yung makukuha. Diba? Ba't marami rin mayayaman na nagpapakamatay? Tama. Kaya mahirap din kasi kung iisipin mo mahirap ka. Kaya lagi po natin iisipin na laging nandiyan yung Diyos sa atin na siya lamang ang mag-aalalay sa atin sa bawat sandali, sa bawat paghinga natin. Kasi sabi sa aklat ng Kawikaan na ang akala ng tao ay mabuti, pero ang sa dulo, kasalanan, pati kamatayan. Kaya hindi natin malalaman kung hanggang saan tayo, hanggang saan din yung yaman natin. Kasi yung pera hanggang dito lang yan sa lupa eh. Di mo naman madadala sa langit yan eh. Ang sabi nga ng aklat ng Matthew na huwag tayo mag-ipon dito ng pera dito sa lupa, kundi mag-ipon tayo ng pera sa langit. Kasi doon lang natin maano yung ating faith. Ang pinapalakas ko ngayon is yung faith ko kasi kung wala akong faith, mas lalo ako kang hina sa kung anong ginagawa ko sa buhay. May dumating na ba sa'yo ng dahil sa mga pagsubok sa buhay, pagka sa estado ng pamumuhay mo, may dumating na bang part sa'yo ng hina? Hindi. Hindi ako nanghina. Oo. Hindi ako nanghina. Bakit hindi ka nanghina? Kasi nandun pa rin kasi yung pagsama sa akin ng Panginoon. Kaya hindi ako nanghina. Kaya napaka-importante talaga sa isang tao, kahit sabihin mo ng matanda, bata, kahit anong status ng buhay mo, na babad ka talaga sa salita ng Diyos. Kasi kung yung mismong foundation mo is si Lord, hindi ka basta-basta bibitaw. Kaya napaka-importante po ng foundation po ng pananampalataya talaga natin is naka-focus po talaga sa Panginoon. Katulad po sa buhay po ni Jordan. So, ngayon, di ba na kwento mo sa akin na nag-graduate ka na ng high school. Ayan. Sige, kwento mo nga yung pag-graduate mo ng high school, anong nangyari? Kailan ka nga ulit graduate? Yung ito pong May 30. Nitong May 30. Okay. Natutuwa naman ako kasi Ano ka na ba pagpasok? senior high na. Senior high. Opo. Graduate ka ng high school. Opo. Okay. Papasalamat ako sa Panginoon dahil nakagraduate ako na magamat mahirap na papasok ang wala kang baon, papasok ang wala kang kain. Pero papasalamat ako sa Panginoon dahil bigyan niya pa ako ng pangalawang pagkakataon din upang graduate sa high school kasi magamat na napakainit na hindi rin tayo gano'n napagpasa kasi sobrang init na asynchronous lagi kahit gusto ko Totoo, nung mga huling mga buwan, puro wala halos pasok. gusto ko pumasok na para makapagpasa rin pero hindi ko na nagawa kasi
parang naging busy na rin ako sa church eh, kasi gusto ko na nandun lamang ako. Parang gusto ko nang habol doon tumira sa church. Ganun talaga minsan. Kulang na lang doon ka na lang talaga tumira sa church. Kasi para hindi ka na uwi, nakafocus ka na lang talaga doon. Pero syempre, kailangan mo pa rin umuwi sa unang ministeryo mo kung hindi yung pamilya mo. Kasi ayun yung first ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord. So, sa next school year, this July, kailan pasokan mo? July po. This coming July 29 ang pasokan mo. Oh, Ikaw ay isa ng senior right. senior high! Palakpakan po natin ang Lord, di ba? Pero inyo, magsi-senior high na siya, susunod college na ako, na, kumbaga na-amaze ako, no? At talagang susubaybay. Yung talagang susubaybayan ko ano yung mga next chapter ng buhay mo. Kasi talagang na-amaze ako sa'yo sa pagkilos ng Lord sa buhay mo. Kasi talagang nakikita ko yung pagpupursige mo. At saka po si Jordan, sa kanyang school, nag-share din po siya ng Word of God. Talagang may hawak din po siyang mga kabataan po doon sa Longos High School na kumbaga nagba-Bible study sila. Nag-share po talaga siya ng Word of God doon sa Longos High School na yun. Kaya talagang napakasipag nitong bata na. So, anong gusto mong ibahagi dun sa mga kabataan na tulad mo? Anong aral ang gusto mong ibigay sa kanila? Sige, tingin ka sa kanila. Ang gusto ko lamang ibigay sa mga kabataan na huwag natin tignan kung ano yung nagiging takbuhin natin dito sa mundo. Huwag natin isipin na wala ang Panginoon sa atin. Lagi natin iisipin na lagi nandiyan ang Panginoon na tas huwag din tayo makikiayan sa takbo ng mundo. Kumbaga sa isda, pag buhay yung isda sumasalungat sa agos, pag namatay yung isda, nagpapatianod. Dapat huwag tayong ganun sa mundo. Kasi ang mundo, pag mahal mo ang mundo, hindi mo mahal ang Diyos. Ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, kahit isang katiting lang na, kasi liit lang ng buto ng mustasa, ang hinihingi lang sa atin ng ating Panginoon na pananampalataya lamang sa Kanya na sa bawat sandali natin na pagdaan dito sa mundo, tandaan natin na nandiyan pa rin ang Panginoon kasi hindi dalawa ang buhay, kundi isa lamang. Isang beses lamang tayo pinagkalulo ng Panginoon dito sa ating mundo. Pero tiyakin po natin na sa bawat pagdaan po natin sa daigdig na to, nagkaroon ng pitak sa puso natin ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tinitiyak ko po na kapag tayo binawian ng buhay, wala sa puso natin ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa libingan na pupuntahan natin, wala nang paglilingkod, wala nang pagdarasal. Hindi dalawang buhay kundi isa lamang. Life is short. Kaya maiksi lamang po ang buhay. Ang sabi nga po sa Hebrew 9:27, tinakda ng Diyos sa isang tao na minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ay paghuhukom. Kung wala po sa puso natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo maliligtas. Pagpikit po natin, pagdilat po natin, nasa harap na tayo ng Diyos. Ano pong mukha iharap natin? Harap tayo sa Diyos, face to face, eyes to eyes. Ano pong mukha iharap natin sa Panginoon kung wala po tayong paglilingkod sa Kanya? Binili po tayo sa malaking halaga. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, kaya naibigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang sinong sumampalataya di mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na intindihin natin lagi ang faith lamang ay nagmumula lamang sa Panginoon. Ang pagbabago ay nagmumula lamang din sa Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior, hindi ka po maliligtas. Tandaan po natin yan sa ating mga bawat kabataan. Pagamat na nahihirapan tayo sa takbuhin ng mundo, na tandaan natin, God's never leaves you. Ayun lamang po. Thank you po. Praise the Lord! At dito nga po nagtatapos ang ating pong unang episode ng Peniel Vlogs. Okay? So abangan po natin kung sino po ang ating pong second guest sa ating pong pangalawang vlog. Bye-bye everyone! God bless everyone! God bless you po.